Nagbubukas ang pelikula sa isang alternatibong hinaharap na may isang ad para sa Wife-like Enterprise. Ang mga ito ay isang kumpanya na gumagawa ng mga android na nakabatay sa AI na tinatawag na mga companion na idinisenyo upang kumilos bilang mga asawa. Ang patalastas ay tila higit na nakadirekta sa mga byudo na nagdurusa sa pagkawala ng kanilang mga asawa. Sa loob nito, ipinaliwanag ng founder na si Marian Venner na ang pagkuha ng isang kompanyon mula sa kumpanya ay maaaring makatulong sa mga tao na makamit ang isang mas mahusay na pamumuhay. Lumipat ang eksena sa isang pulis na nagngangalang William Bradwell na dumating sa Wife-like facility para sa isang pagsubok. Pumasok siya sa isang silid at nakatayo sa isang mekanisadong base na nagpapagana ng holographic projection ni Marian. Pagkatapos ay nakipag-usap si William sa tagapagtatag tungkol sa kung gaano niya kamahal ang kanyang yumaong asawa, si Meredith, at kung gaano siya nagdusa mula nang mamatay ito. Pagkatapos ng sesyon, pumasok sa silid ang isang kawani na ipinaalam sa opisyal na handa na ang kanyang bagong asawang AI. Kasunod nito, lumabas si William ng silid at nakita ang android replica ng kanyang yumaong asawa. Mas natutuwa siya sa hitsura at pag-uwi nito sa kanya. Pagkatapos ay inactivate ni William ang robot at tinawag siya sa pangalan ng kanyang asawa. Sinabi niya sa android na ito na si Meredith na kakailanganin niya ng ilang oras upang mag-adjust dahil maraming impormasyon ang ipoproseso. Bilang tugon, bumangon siya at marahan siyang hinawakan, pinabilis ang tibok ng puso niya. Noong gabing iyon, nakipag-ugnayan ang dalawa sa matindi at marubdob na bakbakan. Nang matapos sila, hiniling ni William na manatili siya para sa gabi, ngunit tumanggi siya. Ipinaliwanag ng android na kailangan niyang i-charge ang sarili upang gumanap ng mahusay sa susunod na araw. Sumunod, bumangon si Meredith at pumunta sa kwarto ng kompanyon kasama ang kanyang charger na kama. Habang pinagmamasdan ang kanyang paligid, may nakita siyang lalaking nakamaskara sa labas ng bintana. Gayunpaman, sa hindi maipaliwanag na dahilan, hindi siya nag-alarm o nag-aalerto sa kanyang asawa. Hindi nagtagal ay umalis ang estranghero at humiga ang robot sa kanyang elektronikong kama at nagsimulang mag-charge. Kinaumagahan, makikita natin si Meredith na naghahanda ng almusal para sa kanyang asawa. Mukhang magaling siya dito, na nagpapahiwatig kung gaano kahusay ang mga robot na ito. Samantala, nanunood si William ng balita tungkol sa pagdukot sa ilang kompanyon mula sa iba't ibang kabahayan sa lungsod. Isang gulat na tanong ni Meredith kung bakit may sino mang gagawa ng gayong mga krimen. Si William ay tumugon sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya tungkol sa isang grupo na pinangalanang Sentient Citizens for Artificial Intelligence Rights, aka SCARE, at sila ay isang grupo ng mga militanteng aktivista na naglalayong sirain ang Wife-like Enterprise. Ang mga taong ito ay naniniwala na ang kumpanya ay nagtataguyod ng modernong pang-aalipin at gustong palayain ang lahat ng mga kompanyon. Ang isang sangay ng kanilang grupo ay nagnanakaw ng mga robot mula sa kanilang mga may-ari, nagre-reprogram sa kanila, at ginagamit ang mga ito upang magsagawa ng iba't ibang krimen, kabilang ang pambobomba sa mga gusali. Ibinunyag din na hindi mahanap ng mga pulis ang kanilang pinuno na binansagang The Ringmaster. Matapos sagutin ang lahat ng kanyang mga tanong, mabilis na pumasok si William sa trabaho nang hindi kumakain si Meredith ng almusal. Pagkaraan ng hapon, bumalik si Meredith sa kanyang elektronikong kama para sa isang mabilis na pag-idlip. Habang nagsisimula siyang mag-charge, lumitaw ang isang figure na nagngangalang Ido sa kanyang programa. Isa siyang virtual assistant na partikular na idinisenyo upang tulungan ang mga android na magkaroon ng mga pangarap na nagbibigay kaalaman. Sa pamamagitan ng mga pangarap na ito, madadaanan ni AI Meredith ang mga alaala ng totoong Meredith at sana ay maging mas katulad niya. Pagkatapos ay inilagay siya ni Ido sa isang panaginip na senaryo na itinakda sa paligid ng isang party. Doon, nakita niya si William kasama ang ilan pang magagandang babae. Gayunpaman, naroroon din ang lalaking nakamaskara na nakita niya kagabi. Hindi nagtagal ay lumabas si Meredith sa senaryo ng panaginip at tinanong si Ido tungkol sa misteryosong figura. Pero kahit siya ay walang data sa lalaki. Lumipat ang eksena kay William na ipinaalam ng Police Control Center tungkol sa kinaroroonan ng mga ninakaw na kompanyon. Matagumpay niyang nasubaybayan ang lokasyon sa isang makulimlim na bodega at nakuha ang lahat ng mga android. Sa panahon ng misyon, pinatay niya si Jason, ang gun na sangkot sa pagdukot. Hindi iniisip ni William ang pagiging marahas kung makakatulong ito sa kanya na makamit ang kanyang mga layunin. Sa bahay, lumabas si AI Meredith na nagbibisikleta at nakatagpo ng kakaibang babae na nakatayo sa gitna ng track. Sinusubukan ng android na iwasan ng estranghero ngunit nahulog sa kalapit na mga palumpong.
Nilapitan siya ng babae at palihim na binibigkas ang salitang tandaan sa kanyang mga tainga. Si Meredith ay nalilito at nagtanong kung ano ang dapat niyang tandaan. Ngunit inuulit lamang ng babae ang kanyang mensahe bago pumunta sa kanyang sariling paraan. Lingid sa kanyang kaalaman, ang estranghero na ito ay si Luis, isang ahente ng SCAIR na personal na nakakakilala sa totoong Meredith. Sa susunod na eksena, umuwi ang AI at nalaman na bumalik din si William mula sa trabaho. Ginamot nito ang mga sugat at mga gasgas mula sa pagkahulog habang ipinapaliwanag sa kanya kung bakit ang mga tao ay galit na galit sa mga kompanyon. Inihayag ni William na nakikita ng maraming tao ang mga asawang AI robot bilang isang banta sa tradisyonal na sistema ng pamilya. Nagulat si Meredith sa narinig ngunit hindi niya sinasabi ang tungkol sa kakaibang engkwentro niya sa parke. Nang maglaon, nakahiga si Meredith sa kanyang charging bed, nagbabasa mula sa totoong diary ni Meredith. Pagkatapos ay binuksan niya ang kanyang dream mode at hiniling kay Ido na i-replay ang eksena ni William sa kanyang unang pagkikita. Ngunit sa sandaling managinip siya tungkol sa tanawin sa parke, si William ay biglang pinalitan ng lalaking nakamaskara. Huhulihin na sana siya ngunit ginising siya ni William mula sa panaginip. Pagkatapos ay dinala niya siya sa kwarto at ang mag-asawa ay gumagawa ng matinding pagmamahalan sa loob ng maraming oras. Kinabukasan sa trabaho, si William ay nagpapatrolya sa mga lansangan ng lungsod sakay ng kanyang sasakyan. Hindi nagtagal ay nakatanggap siya ng isang tawag tungkol sa isang kakaibang kaso ng isang kompanyon na tila tumakas sa amo nito. Sumugod si William sa ibinigay na site na tila isang opisina. Doon, mabilis niyang nahanap ang kanyang hinahanap, ang takas na android na nagngangalang Lisa na kasalukuyang nagtatrabaho bilang isang receptionist. Parang may bahagyang binago ang kanyang hitsura at pinaghihinalaan ni William ang pagkakasangkot dito ng SCAIR. Nilapitan niya si Lisa at pinapunta siya sa wife-like facility. Sa kanyang sorpresa, sinabi ng android na ang kanyang pangalan ay Rose at tumangging sumunod sa kanyang mga utos. Nang ipilit ni William na sumama siya, tumakbo ang robot sa loob ng opisina at tumalon sa bintana. Ito ay nag-iiwan sa veteranong opisyal na labis na naguguluhan dahil ang mga kompanyon ay hindi tumanggi na sumunod sa mga utos. Ang mga AI robot na ito ay walang kahit anong independenteng pag-iisip o emosyon. Lumipat ang eksena sa sambahayan ni William kung saan nakita ng kanyang android na asawa si Luis na casual na nakaupo sa kanilang sopa. Nagulat si Meredith at tinanong ang ginang kung paano niya nahanap ang kanilang address. Bilang tugon, ibinunyag ng estranghero na matagal na silang magkakilala. Pagkatapos ay hinihimok niya ang android na gumising at itigil ang pamumuhay ng isang masunurin na may bahay habang ang kanyang asawa ay nasa labas na nagpapagaling ng mga kompanyon. Galit na galit, nagbabala si Meredith na nire-record niya ang bawat salitang sinasabi ng estranghero. Pero parang alam na alam ni Luis iyon. Nag-record siya ng misteryosong mensahe para kay William kung saan ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Luis. Pagkatapos ay sinabi niya kay Meredith na si Kin, ang lalaking nakamaskara sa kanyang panaginip, ay gustong makilala siya. Nais malaman ng robot ang higit pa ngunit umalis si Luis nang walang karagdagang paliwanag. Sa kabilang banda, bumalik si William sa wife-like facility matapos mabawi ang anumang natitira sa mekanikal na katawan ni Lisa. Pagkatapos ay nakipagkita siya sa tagapagtatag, si Marian, at ipinaalam sa kanya ang tungkol sa mga kaganapan, kasama ang mga ritual na ginawa ni Lisa. Ipinahayag ni William ang pag-aalala na kung ang mga kompanyon ay may kakayahang bumuo ng mga emosyon sa ganoong antas, maaari rin silang maging may kakayahang patayin ang kanilang mga may-ari. Nakikinig si Marian sa mga alalahanin ng opisyal ngunit tinitiyak siyang huwag mag-alala. Ipinaliwanag niya na ang paghakbang sa hinaharap ay may kasamang mga komplikasyon na sa kalaunan ay malulutas. Sa ngayon, kailangan lang nilang tumuon sa big picture. Kasunod nito, umuwi si William na iniisip pa rin ang tungkol sa kanyang mga kompanyon at ang kanilang mga potensyal na panganib. Si Meredith ay nagdaragdag lamang sa kanyang mga komplikasyon sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya tungkol sa pagbisita ni Luis. Mukhang nakilala ng opisyal ang pangalan at humihingi ng karagdagang detalye. Bilang tugon, pinatugtog ni Meredith ang video na na-record niya kanina sa araw na iyon. Makalipas ang ilang sandali, tinawagan ng isang nag-aalalang William ang kanyang kompanyanhan, si Agent Jack, na isang dalubhasa sa teknolohiya. Dumating ang huli makalipas ang ilang minuto at plano ng dalawa na sundan ang lalaking nakamaskara. Upang gawin ito, binibigyan nila si Meredith ng high-tech na salamin na nakakabit sa isang monitor. Pagkatapos ay ipinadala nila ang AI robot sa isang artipisyal na panaginip na maaari nilang obserbahan sa pamamagitan ng monitor.
Sa panaginip, nakilala ni Meredith ang misteryosong lalaki, si Kin, sa isang abandonadong bahay. Sa wakas ay ibinaba niya ang kanyang maskara at hiniling sa kanya na makipagkita sa kanya sa isang kalapit na hardin mamayang gabi. Napagtanto ng dalawang pulis na nagmamasid dito na hinahak ni Kin ang panaginip ni Meredith ng real time. Si Jack ay namamahala upang subaybayan ang lokasyon ng paghak at agad na tumungo doon. Sa kabilang banda, ginising ni William ang kanyang asawang AI at sinabihan siyang manatili sa bahay. Pagkatapos ay umalis siya sa hardin upang mahuli si Kin at wakasan siya ng tuluyan. Sa kasamaang palad, ang misteryosong lalaking nakamaskara ay nauuna ng 2 hakbang sa pulisya. Naabot ni Jack ang site ng paghak para lamang makahanap ng isang inabandonang computer. Samantala, nakarating si William sa parke at walang natuklasan kundi isang decoy na nakaupo sa isang bangko. Bigla niyang napagtanto na ang lahat ng ito ay pandaraya para makapasok si Kin sa kanyang tahanan. Naalarma, nagmamadaling umuwi si William kung saan nakita niyang ligtas at maayos si Meredith. Ngunit ang naunang pagkikita nila ni Kin ay nag-iwan ng ilang katanungan sa kanyang isipan. Nakilala niya ang lalaki mula sa kung saan at tinanong ang kanyang asawa tungkol dito. Bagamat nag-aalangan sa una, sa wakas ay nagbukas si William at ibinunyag na ang tunay na Meredith ay dating aktivista ng SCAIR hanggang sa mahulog ang loob nito sa kanya. Ito ang nagudyok sa kanya na talikuran ng layunin at manirahan sa isang magandang kasal. Ngunit noong mga araw niya sa organisasyong terorista, nasangkot siya sa ilang pambobomba na nagdulot ng maraming sibilyan na mamatay. Ito ang dahilan kung bakit gustong i-recruit siya muli ng SCAIR para sa kanilang layunin. Kasunod ng paghahayag, nagpa siya si William na burahin ang kanyang memorya. Ngunit bago gawin ito, hiniling niya kay Jack na ipadala siya sa panaginip ni Meredith kasama niya. Alam niyang sinusunod ni Kin ang lahat ng galaw niya at gustong harapin ng personal ang kriminal. Susunod, dumating sila sa lugar ni Jack kung saan naghahanda si William na pasukin ang kanyang panaginip gamit ang parehong high-tech na salamin tulad ng dati. Si Meredith ay bumaba sa 28% na baterya at ang kanyang asawa ay nagtuturo sa kanya na magising mula sa panaginip kapag ang kanyang baterya ay umabot sa 10%. Ilang sandali pa, pumasok na silang dalawa sa panaginip at gaya ng hinala ni William, lumitaw din si Kin. Natagpuan nila ang kanilang mga sarili sa isang gubat at sinabihan ng opisyal si Meredith na tumakbo sa abot ng kanyang makakaya. Ang dalawang lalaki ay nagsimulang mag-away sa isa't isa kung saan hinihiling ni William na malaman kung paano buhay pa si Kin. Nagkita na sila dati, habang nagpapatuloy ang labanan, naligaw si Meredith sa gubat. Sa kalaunan ay hiniling niya kay Ido na magbukas ng portal para sa kanya at ang isang pinto ay makikita sa kagubatan. Sa pagtahak nito, natagpuan ni Meredith ang kanyang sarili sa parehong silid ng partido mula sa kanyang unang panaginip. Maya-maya pa ay pumasok na rin sa kwarto sina William at Kin. Patuloy silang nag-aaway sa isa't isa at ang mas may karanasang pulis ang namunguna. Ngunit nang malapit na niyang alisin si Kin, naubos ang baterya ni Meredith sa 10% at nagising siya. Nagudyok ito kay William na sumigaw sa pagkadismaya habang nasa bingit na niya ang pagkumpleto ng misyon. Lumipat ang eksena sa kanilang dalawa na nakaupo sa kanilang bahay kasama si William na kinukumbinsi siya na kumuha ng memory wipe. Gusto niyang magsimula ng bago at hindi niya kayang bayaran ang pagdumi ni Kin sa kanyang memorya. Bagamat sa una ay tutol si Meredith sa ideya, sa kalaunan ay sumang-ayon siya. Makalipas ang ilang oras, narating niya ang wife-like facility at hinihintay ang kanyang turn sa waiting room kung saan may ilan pang android. Ang isa sa kanila ay nagsasabi sa kanya na mayroong isang paraan upang mag-imbak ng mga alaala sa isang nakatagong folder sa loob ng kanilang system. Papayagan nito ang mga kaganapan mula sa nakaraang buhay na masave sa panahon ng proseso ng pag-wipe out dahil ang file ay hindi makikilala bilang mga alaala. Kasunod ng mga tagubilin, itinatago ni Meredith ang kanyang mga alaala sa isang random na folder. Habang ginagawa niya ito, may nakita siyang kakaiba sa kanyang sistema, isang nakatagong file na naglalaman ng mga alaala mula sa nakaraang buhay ni Meredith. Nabatid na hindi ito ang unang pagkakataon na nagkaroon ng android wife si William. Mayroong ilang mga AI Meredith sa mga nakaraang taon at ang lahat ng kanilang mga alaala ay tila sinasadyang nakaimbak sa file. Pansamantala, binisita ni Luis ang bahay ng ahente na si Jack at nahanap ang kanyang kasintahan doon. Nag-iwan siya ng pendrive na naglalaman ng isang nakagigimbal na katotohanan kasama ng hindi maikakailang patunay. Isang flashback pagkatapos ay naganap at ito ay nagsiwalat na ang tao na sina Meredith at Kin ay isang tunay na buhay na mag-asawa. Si William ay nahuhumaling din kay Meredith sa kabila ng lubos na kamalayan ng kanyang relasyon.
Nang hindi niya matiis na makita siyang may kasamang ibang lalaki, nakaisip siya ng masamang plano. Isang gabi, ginamit ni William ang kanyang autoridad at maling inakusahan si Kin ng trafficking kay Meredith. Ngunit sa halip na dalhin siya sa bilangguan, dinala siya ng opisyal sa isang malungkot na lugar at binaril siya sa ulo. Pagkatapos ay pinilit niya si Meredith na manatili sa kanya gamit ang isang high-tech na subservience collar na itinayo ni Wifelike. Gayunpaman, nais ni William na mahalin siya nito at pawiin ang lahat ng alaala ni Kin. Kaya naman, isang gabi, nasuffocate niya si Meredith hanggang sa mamatay at nilagyan ng diamond ring ang daliri nito para magmukhang kasal na sila. Pagkatapos ay hiniling niya kay Wifelike na gumawa ng Android version sa kanya upang hindi niya maalala ang kanyang nakaraang buhay. Sa kasalukuyan, umuwi si Meredith at nagkunwaring wala na ang lahat ng kanyang alaala. Pagkatapos ay ina-activate siya ni William at inulit ang parehong proseso na ginawa niya noong una niyang dinala siya. Sa sandaling ito, pumasok si Jack sa bahay at inakusahan si William ng pagpatay kay Kin. Mayroon din siyang file companion ng lahat ng ebidensya upang patunayan ito ng walang pag-aalinlangan. Nagulat, hiniling ng veteranong opisyal kay Meredith na pabayaan sila at pagkatapos ay aminin ang lahat ng kanyang mga krimen. Ngunit bago siya arestuhin ng kanyang kapareha, pinatay ni William si Jack. Narinig ni Meredith ang mga putok ng baril at nagmamadaling bumalik sa sala. Sa gulat ni William, sinabi niyang pinatay niya si Jack tulad ng pagpatay niya kay Kin. Ito ay kapag napagtanto ng opisyal na ang kanyang mga alaala mula sa lahat ng kanyang nakaraang buhay ay buo pa rin. Ngunit huli na dahil ang AI robot ay pumasok sa kanyang mga setting at inilalagay ang kanyang lakas sa maximum. Sa pamamagitan nito, binuhat niya si William gamit ang isang kamay at hinampas siya sa sahig ng sala. Pinahina niya ito sa pamamagitan ng pag-upo sa kanyang tiyan at pagbali sa magkabilang braso nito. Katulad ng kung paano pinatay ni William ang totoong Meredith, sinakal siya ng AI robot hanggang mamatay. Sa huling eksena, sa resulta ng insidenteng ito, si Meredith, na ngayon ay napuno ng lahat ng kanyang mga alaala, ay pumunta sa isang lihim na lokasyon na tila isang uri ng isang pabrika. Kasama niya ang iba pang mga malalayang kompanyon na nakatakas sa kanilang mga hadlang. Siya ay naging pinuno ng grupong ito ng mga malalayang android. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood.